ito na po mga kababayan, no? Pangulong Rodrigo Duterte, nagpadala na po ng mensahe kay Quadcom Leader Chair Ace Barber at binigyan din niya po na hindi po siya dadalo sa gagawing hearing ngayong araw sa Kamara at binigyan din ito na siya po ay wala ng tiwala sa ginagawang pagdinig po ng Kamara, no? So, ang naging pahayag po, sapat na daw po ang naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nung ito ay dumalo sa Senado, no? Tama naman po ang sinasabi ni at ang sabi pa nga po ng kanyang attorney ni Attorney Delgra wala na daw pong tiwala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginagawang pagdinig po ng Quadcom at sa integridad nito at kakayahan na mapalabas kung ano talaga ang tunay na intensyon at pakay ng ginagawang pagdinig ng Kamara, no? At binigyan din ni Atty. Derga na kung meron man pong gustong magsampa ng kaso laban sa Pangulong Rodrigo Duterte ay mas minarapat nila na gano'n na lang ang gawin. Kung may magsasampa, isasagot na lang po sila sa Korte Suprema. So tama naman po 'yan, no? Ayun po ang tamang way, no? Kung talagang may nalabag o may mga napatunayan talaga na may nalabag ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ipinaglalaban ng kanyang administrasyon nung siya po ay dating Pangulo pa, mas mabuti po na dalhin nga po sa tamang venue para magkaalaman po tayo, no? Tama naman po ang banat ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pinagagagawa po ba ni Benny Abante, Dan Fernandez, Ace Barber, Paduano, Johnny Pimentel, itong mga buayang mga politiko na namumuno dito sa Quadcom, ano po ba ang ginagawa nitong mga ito? Ito po ay namumulitika lang ng namumulitika, no? Ang ginagawa pong investigasyon na to ay wala pong pinatutunguhan. Ito po ay pag-aaksaya lang po sa pera at kaban ng bayan na milyong piso ang ginagastos kada isang hearing na inaabot at tumatagal ng 10 hanggang 15 oras sa pagdinig nila. Sa anong klaseng pagdinig yan? Ano pong klaseng pagdinig ang ginagawa nyo? Kayo po ay umaabot ng 15 oras sa pagdinig. Wala po kayong awa sa mga taong naaapektuhan po ng inyong pagdinig, sa mga taong iniimbitahan nyo dyan, na ginagawa nyo lang naman na mga pagka hindi nyo nagustuhan ng pagsagot sa inyo, ang gagawin nyo, i-content nyo. Dapat po kayo po ay magkaroon ng hiya, no? Sa ginagawa nyo po mga pagdinig diyan sa Kamara. Mahiya po kayo, no? Hindi nyo po, siguro nga, ilan lang po ang attorney na nandiyan sa Kamara. At yun nga po ang sinabi ni dating Kong Rodante Marcoleta na ilan lang po silang attorney dyan, no? Sa karamihan dyan ay mga bagito at mga wala pang alam. Kayo ay mahiyahiya sa mga pinagagagawa nyo. Tulad po niyan, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ayaw pong humarap sa inyo dahil sa inyong kagaguhan at kabalusubasan ng pinagagagawa dyan sa Quadcom. Kung kayo po ay may maayos na paninindigan at maayos na plataforma dyan sa ginagawa nyong pagdinig na iyan, malamang sisipot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte katulad ng ginawa niya sa Senado. Ang ginagawa nyo po ay pinupolitika nyo na lang po ng pinupolitika ang ginagawa nyong pagdinig dyan sa Senado. Ano pa ba talaga ang inyong pakay? Kung ang pakay niyo po ba ay pabagsakin pa rin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala na po kayong pababagsakin. Hindi na po siya ang presidente ng Pilipinas. Bakit po hindi niyo po usigin hindi niyo po gisahin ng mga nagiging problema sa ating bayan katulad po ng kamahalan ng bilihin, pagtaas ng presyo ng gasolina, pagtaas ng presyo ng bigas, at kung ano-ano po nagiging problema sa ating bayan, yun po ang pagtuunan nyo. Baka po sakaling mahalin pa kayo ng taong bayan, yung mga karamihan nga po sa mga nanonood sa inyo, sukang-suka na nga po pagod na sa ginagawa nyong investigasyon dyan sa Kamara na wala naman pong pinatutunguhan. Sayang lang po ang ginagawa niyong pagdinig dyan sa Kamara na yan kung ang intensyon niyo po ay pabagsakin ang mga Duterte. Wala na pong ibabagsak kay Pangulong Rodrigo Duterte na pagdaanan niya na po lahat ng kanyang mga gusto sa Pilipinas. Siya po ay naging prosecutor, siya po ay naging mayor na, konsihal, vice mayor, siya po ay naging congressman na rin.
Siya po ay naging presidente na po ng Pilipinas. Ano pa po bang gusto nyo? Ano pa bang pinagsisigawan nyo? Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay marami na pong napatunayan sa larangan ng politika. Siya po ay marami nang naging trabaho at siya po ay marami nang napatunayan. Kayo po ba? May mga napatunayan na po ba kayo sa inyong mga nasasakupan bukod sa pamimigay nyo po ng ayuda sa inyong lugar? Isa-isahin po natin ano po ang inyo na ikaw Benny Abante, anong nagawa mo sa lungsod ng Maynila sa iyong distrito? Ikaw Ace Barbers, Dan Fernandez, Kong Paduano, Johnny Pimentel, JJ Suarez. Kayo mga buhayang mga politiko kayo, no, na wala na kayong ginawa kundi imbestigahan na lang ng imbestigahan lahat ng naging kaalyado at lahat ng dumaan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinupolitika nyo ng pinupolitika. Kayo itong mga buhaya at mga salot sa lipunan na wala naman kayo nagawang magaling sa Pilipinas. Na ang ginagawa nyo ay puro paninira at puro pananakot na lang sa taong bayan. Magtrabaho po kayo ng tama para mahalin kayo ng taong bayan, hindi puro pagpapahirap lang ginagawa nyo. Wala na po kayong nagawang tama sa sa mga nasa ang tanong nga natin no, ngayon pong darating na eleksyon makakapabalik pa po ba kayo sa kamera? Mahalal pa po ba kayo ng inyong distrito? Mga bobo na lang po ang mga taong boboto pa sa inyo. Mga tanga na lang ng tao na iboboto pa kayo kung sa bagay kung mabibili nyo talaga ang boto ng inyong mga nasasakupan, malamang manalo pa kayo, no? Pero kung talagang trabaho lang ang labanan, no? Ay wala talaga kayong binatbat sa mga Duterte na serbisyo publiko talaga ginagawa sa taong bayan. Mahiya kayo, konting bawas po. Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa pinagagawa nitong Quadcom, no? Mag-comment po kayo dyan sa comment section.